Maria Blanca kay Don Juan at ang balak na pagganti nito sa prinsipe. Yaring pagkasaya ng kasalan ka. Kaya nakakatakas talaga nito Kasalanan ng pinigil na kaya'y matalaw namin. Kaya ngayon may luturing ng matangin. Haring makapangyarihan, ang pagdalo sa kasala ay mahalaga sa aking palagay. Kaya't marapat sana ng Haring Reyna na ipakita ang handog ko sa kanila. Ako iyong sagutin, sino ba ang Doña Maria na iyan? Bakit pa na siya narinito? Ako'y wala nakilala ni isa man lang prinsesa, ni isa man lang Doña na naman ang alaan. Iyong tama, Don Juan, ang prinsesa ngayong mahal lubusan mo ng nakalimutan. Bakit pa maliliwan si Doña Maria Pilipino? Di ba simpagong mataos na magtamsil na matapos? Di mo maalala? Initain mo na Juan ang lahat na mahiyaman ni Doña Maria Pilipino. Ang dahil sa iyo lamang, nang ipatupad ang bundok ng pagkataas, sino pa ganang naghilang kundi ang prinsesa ngayon? Maibig mo na talaga ang hawak ng sarnina ang sayo ng pagmamaalala. At iniwaan ng lahat na iwan mo na sa hagap. Don Juan, ako yata talaga hindi mo na nakikilala. Ako si Doña Maria Don Juan. Kung gayon din lamang, itong kasal ay pagsisihan, atin na itong katapusan. Ang aking prinsesa ang aking iniwan. Ako ay may kasalanan sa tuwa ko'y aking nakalimutan. At sa babae di ko maiwasan. Ito niya Maria kang papakasal. Isasalaysay ni Leonora ang lahat ng hirap at paghihintay kay Don Juan sa loob ng 7 taon. Haring makapangyarihan, aking sa'yo ihahayag ang lahat ng aking hirap. Si Doña Juan ay aking kapatid na totoo. Katutubo sa almayan niya na ang kabuhay ay masigla. Isang balang malalim ang bitaw ng bahay namin. Hagdanan ay walang maingat, pagkat balong malas pa. Dito ako natagpuan ng prinsipe si Don Juan. Minalaman sa Don Juan ang balay na aming kasama, sapagkat sa verbal niya ay mapagtibay pa ang aming pag-ibisa. Bago kami umahon sa nagbuhay na kasuot sa laban ng maligato, ang serpiente may pagpilit, inalaman ni Don Juan dahil sa kanyang pag-ibig. Ang serpiente may 7 ulo, at bago mamatay ito, ang prinsipe ay nandun. At sinalaysay ni Leonora lahat ng nangyari sa kanila ni Don Juan. Maging ang paglaban nito sa serpiente, sinaad din niya ang pagtataksil ni Don Pedro na sinangayunan ni Don Diego at pagkwento kung paano ito ginamot ng lobong alaga niya. Sabi ko sa inyo, may umiling ko sa hari, hindi na ako nagsasalita. Hindi ko ibig pumigil ang hatol ng hari namin. Sabihin ko nga naman ang sa hari ng mga alam. Kung ikaw ay may katwiran, asahan ng kasaluman. Kaugnay po ng pahayag na matapos na nausap, higil din po sa pagliyag ni Don Juan di madapat. Sa paglabas ng natapos, kagaya ng iyong natalos, inyong saksihan ang buhay na walang sigilo. Matapos marinig ng mga pangyayari ay hindi agad nakapag-desisyon ng hari, lalo na't parehas karapat-dapat ang 2 prinsesang nasa harap niya, kaya't pinatawag niya ang arsobispo. Matapos marinig ni Hari Fernando ang mga nangyari, pinagdesisyonan na sa arsobispo magmula ang hatol ng karapat-dapat. Sa ngalan ng Diyos at simbahan, si Prinsesa Leonora ang nauna kay Don Juan, kaya siya ang karapat-dapat. O aking ilaw pa kayo sa titigil mo. Aking ama si Maria Blanca ang aking minamahal. Huwag kang mag-alala ni Leonora. Nandiyan naman si Don Pedro na mamahalin at alagaan. Matapos ang kasalan, naisip ni Don Fernando na isalin na ang korona at sentro kay Don Juan. Ngunit sinabi naman ni Doña Maria na bayaang si Don Pedro ang magmana ng trono. At ang kaharian ng Reino de las Cristal ay napupunta kina Prinsesa Maria Blanca at Don Juan.
At ang kaharian ng Berbanya ay napapunta kina Don Pedro at Prinsesa Leonora. At ang kaharian ng Armenia ay napapunta kina Don Diego at Prinsesa Juana. Okay na?